Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Joel Embiid, papalapit na sa pagtatapos sa Sixers at ito ang sagot ng Celtics nang tumawag ang Warriors at Lakers para kay Derrick White. Ang Philadelphia Sixers ay nagmula sa isang nakakadismayang taon noong season. Natapos sila na may record na 24 na panalo at 58 talo. Ang pangunahing mga stars ng Philadelphia na sina Tyrese Maxey, Paul George at Joel Embiid ay hindi nakapanatili sa loob ng court na nagresulta sa isang mababa at nakakabigong season. Habang inaasahang makakabalik ng buo ang kalusugan ni Paul George at Tyrese Maxey sa pagsisimula ngayong season, maraming espekulasyon ang lumalabas tungkol sa kalagayan ni Joel Embiid dahil siya ay hirap manatiling malusog sa mga nakaraang taon. Si Embiid na 31 taon ay nakapaglaro lamang ng pinagsamang 58 laro sa huling dalawang regular season. Ginawa rin niyang bukas sa publiko ang kanyang mga problema sa injury. Bago siya tuluyang hindi pinalaro sa huling 1.5 buwan ng regular season ng Sixers noong nakaraang taon, nagsalita si Embiid tungkol sa kanyang hirap sa pananatiling malusog sa mga nagdaang taon. Yung paraan ng laro ko noong 1 taon hindi na ganun ngayon, masakit. Pero naniniwala ako, siguro kailangan ko talagang ayusin ang problema at makakabalik din ako sa ganoong antas. Pero mahirap magtiwala kapag hindi mo nararamdaman ang sarili mong lakas. Sabi ni Embiid, mahirap, alam mong kaya mo pa sanang gumawa ng mas marami. Ibinahagi rin ng Sixers insider na si Keith Pompey ang kanyang opinyon tungkol sa kinabukasan niya sa NBA at maaaring hindi ito ang gusto marinig ng mga fans. Sa tingin ko, alam na ni Embiid na unti-unti nang lumalapit ang dulo ng kanyang career. Ani ni Keith Pompey sa kanyang panayam sa Sirius XM NBA Radio nitong araw. Hindi madalas marinig mula sa isang player ang ganitong uri ng pag-amin na open niyang kinikilala kung gaano kasakit ang kanyang nararamdaman at kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya araw-araw bilang isang profesional na atleta. Mula pa nang mapasama si Embiid sa NBA bilang 3rd overall pick ng Philadelphia Sixers, palagi nang nakaalalay ang anino ng injury sa kanyang career. Hindi pa man siya nakakapaglaro sa liga ay agad na siyang kinailangang magpahinga ng 2 buong season dahil sa komplikadong bali sa paa na nagbunsod ng serye ng rehabilitasyon at mga tanong sa kung kailan o kung makakalaro pa ba siya sa lahat. Simula noon, hindi pa rin naging madali ang kanyang landas. Ayon sa tala, si Embiid ay nakaliban na sa mahigit 400 laro sa kanyang NBA career habang 446 lamang ang kanyang mga aktwal na nalaro. Halos kalahati ng kabuuang potensyal na mga laro mula nang siya'y magsimulang maging bahagi ng liga. Madalas ay tuhod ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkawala. Parehong kaliwat kanang tuhod ay dumaan na sa matitinding injury at multiple treatments, kabilang na ang meniscus tear at knee soreness na paulit-ulit na bumabalik sa panahon ng regular season at playoffs. Sa kabila ng lahat ng ito, si Embiid ay patuloy na lumalaban at sa maraming pagkakataon ay naglaro pa rin sa kabila ng mga iniindang sakit. Subalit ngayon, tila nararamdaman na rin niya ang bigat ng taon at ng paulit-ulit na paghihirap ng kanyang katawan. Ang kanyang kamakailang mga pahayag ay tila isang tahimik ngunit matapang na pagtanggap sa katotohanang ang kanyang oras bilang isa sa mga pinakamahuhusay na sentro sa liga ay maaaring nalalapit na sa katapusan. Sa kabila ng kanyang talento, dedikasyon at kagustuhang patunayan ang sarili, hindi pa rin siya ligtas sa katotohanang ang katawan ng tao ay may hangganan din. Sa kabilang balita, pumasok sa rebuild mode ang Boston Celtics matapos magtamo si Jason Tatum ng isang seryosong injury na magpapa-absent sa kanya sa buong season. Bilang tugon, nagdesisyon ang Celtics na ipagpalit ang mga pangunahing players na sina Jrue Holiday at Kristaps Porzingis sa panahon ng free agency. Dahil dito, kumalat ang mga usap-usapan na maaaring isunod din ni Derrick White at Jaylen Brown sa trade block. Maraming teams ang nagtanong tungkol sa availability ng 2 players sa buong summer, lalo na si White ang nakaakit ng interest mula sa mga contending teams na naghahanap ng mas matatag na backcourt. Ayon kay NBA insider Brett Siegel, mas maraming teams ang tumawag tungkol kay White kaysa kay Brown at karamihan sa mga ito ay mula sa Western Conference. Tinukoy ni Siegel ang Houston Rockets, Los Angeles Lakers at Golden State Warriors bilang pangunahing interesadong teams kay White.
Ang tatlong prangkisa ay formal na nagtatanong tungkol sa mga posibleng trade scenario. Walang gaanong umuusad na usapan doon. Maraming teams ang tumawag tungkol kay Brown. Mas marami pa nga ang tumawag tungkol kay Derek White, lalo na sa Western Conference, ulat ni Siegel. Makikita mo sa listahan ang mga tulad ng Rockets at Warriors. Sigurado akong tumawag din ng Lakers. Palagi silang kasali sa mga trade talks. Pero ang alam ko, ang Warriors at Rockets ay dalawang team na talagang nagtanong tungkol sa kanya at nagsiyasat kung ano ang kailangan para makuha siya, dagdag ni Siegel. Tinanggihan agad ng Boston ang mga paunang offers kahit pa kasama na rito ang ilang first round picks. Itinakda ng Celtics ang isang napakataas na pamantayan para sa anumang posibleng trade kay White. Tinuturing ng organisasyon na untouchable si White, kapantay ni na Brown, kahit na bukas sila sa pakikinig sa napakalalaking offers. Tanging mga historic trade packages lamang ang maaaring magpabago ng kanilang posisyon. At mayroon ngang offer sa kanila na may kasamang maraming first round picks. Pero ayaw talaga nilang ipagpalit si Derek White. Isa siya sa mga player na itinuturing nilang untouchable katulad ni na Jaylen Brown at Jason Tatum, paliwanag ni Siegel. Ang pagtanggi ng Boston ay nagpapakita kung gaano kahalaga si White sa kanilang plano at hindi siya itinuturing na expendable sa panahon ng kanilang roster transition. Inihalin tulad ni Siegel ang hinihinging kapalit ng Boston sa trade kay White sa napakalaking package na nakuha ng Utah Jazz mula sa Minnesota Timberwolves para kay Rudy Gobert. Tanging mga offer na katumbas ng ganoong antas ang maaaring pag-isipan ng Celtics. Muli, untouchable sa panipi dahil kung may offer kang katulad ng nakuha ng Utah Jazz para kay Rudy Gobert, kung saan halos lahat ng draft picks ng isang team at young talents ay kasama, iyan ang klase ng deal na dapat mong pag-isipan, dagdag ni Siegel. Ang trade kay Gobert ay kinabibilangan ni na Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler, Jared Vanderbilt, 4 na first round picks at isang pick swap. Ang napakalaking kapalit na ito ang nagtakda ng bagong pamantayan para sa mga star player trades, kahit pa si Gobert ay kamakailan lang pinuna ni NBA legend Shaquille O'Neal. Malamang na hindi kayang tapatan ng Warriors, Lakers at Rockets ang hinihinging kapalit ng Boston. Ang Golden State ay may limitadong draft capital at may mga veteranong players na pababa na ang laro. Ang Lakers naman ay may katulad na sitwasyon, kaunting young talents at mga protected na future picks. Ang Houston ay may mas malawak na kalayaan ngunit nabuo na nila ang isang balancing lineup para sa susunod na season. Dahil sa agwat sa pagitan ng hinihingi ng Boston at ng mga aktwal na offers, tiyak na mananatili si White sa Celtics habang sila'y nasa gitna ng rebuild. Ang mataas na hinihinging kapalit ng prangkisa ay epektibong inaalis si White sa mga realistic trade scenario kahit pa maraming teams ang interesado sa kanya.